Guys, hello mga katipid tips. So, yung negosyo idea po natin ngayon ay gagawa po tayo ng kwek-kwek pang negosyo. At yung iba, ang tawag ay tok-neneng. Paano nga po ba gumawa ng kwek-kwek na maganda yung pagkakabilog? At anong tips po para mas mabenta po yung ating mga tuhog-tuhog na tulad po nito? So, isa ito sa low-key business na malaki yung posible po nating tubuin. So, nakapaloob na po yun dito sa video kung paano po siya gagawin. Kaya panoorin nyo lamang po hanggang dulo. Kasi sa last part, nandun din po yung pinakang idea sa costing po natin dito. So kung paano siya gagawin, tara, umpisahan na po natin. Unang gagawin, maglaga po muna tayo ng itlog pugo na gagamitin po natin. Bali, ito po ay isang tray at ito po ay 100 pieces. So, ito po ay huhugasan ko lamang po saglit at yung pinakang tubig po nito ay lampas sa itlog na ilalaga po natin. Yung pinakang apoy po nito ay katamtaman po lamang para hindi po magkauntog-untog yung atin pong itlog. So, estimate maluluto po natin ito ng 20 to 30 minutes kasi mahina lamang po yung pinakang apoy po natin. At kapag kumukulo na po ito, ikakawang ko lamang po yung pinakang takip at medyo hihinaan ko po yung pinakang apoy para maiwasan po natin ang pagkabasag po ng mga itlog. At malalaman po natin ito kapag luto na. Tulad din po ito nung puting itlog kapag naglalaga po tayo. Kapag itinaas po natin si itlog is mabilis na pong natutuyo. Ibig sabihin, luto na po yung pinakang itlog po natin. Pagkatapos, huhugasan ko lamang po ito saglit para mas mabilis pong lumamig at kapag kaya na po ng aking kamay, ito po ay babalatan ko na. At bawat pagbabalat po ng itlog, ito po ay idederecho ko po dito sa Tupperware na meron pong harina. So, ginagawa po natin yon para mas madikit at hindi humiwalay yung pinakang rougher nung kwek-kwek dun sa atin pong itlog. At kapag nga po pala magbabalat kayo, kung itatanong nyo bakit nasisira yung pinakang itlog, ibig sabihin po nun ay kulang po sa luto. Kasi kapag tama po ang pagkakaluto ng ating itlog, hindi po tayo mahihirapan sa pagbabalat po ng mga itlog po natin. At pagkatapos po nito, iset aside lamang po natin at gumawa naman po tayo ng pinakang butter ng kwek-kwek po natin. Unahin na po natin itong harina, kahit anong flour is pwede po natin gamitin. Iodized salt, instant yeast, ito yung magpapaganda ng bilog ng ating kwek-kwek. At ito na pong pinakang tubig. So dahan-dahan lamang po yung paglalagay ng ating water. Sasabayan po natin ng halo para maiwasan po yung madaming buo-buo. Dito sa APF, naka 600 ml tayo ng tubig. So parang bigas din po ito, meron takaw sa tubig, meron din naman pong hindi. Basta ang mahalaga po doon, alam natin yung pinakang consistency nung pinakang butter po natin. So kahit kaunti ang gawain natin or marami, kahit wala ng sukat-sukat, basta alam natin, hindi po tayo papalpak sa paggagawa po nitong ating butter nung ating pong kwek-kwek. Kapag tama po yung pinakang lapot ng ating mixture, so hindi tayo mahihirapang magbilog or mag-coat ng ating pong kwek-kwek. So, pwede pa kayong maglagay dito ng pangpalasa, pero sa akin, okay na po yung asin. Kasi, ang magdadala ng lasa nito is yung sarap po ng ating sauce. At yung pinakang last ingredients natin, maglalagay tayo ng food coloring na orange. So, depende na sa atin kung gaano katingkad or kulay ng atin pong kwek-kwek. Pwede rin natin itong pag-iba-ibahin yung kulay at pwede natin tawaging Angry Birds kwek-kwek. At pagkatapos po nito, kapag okay na yung pinakang butter po natin, iseset aside lamang po natin ito, takluban po natin, iintayin po nating mares, umalsa. Luluto po muna tayo or gagawa po muna tayo ng masarap na sauce po natin. So balikan po natin yan mamaya. Unahin po natin ang manong sauce, asukal, bawang, paminta, magic sarap, harina, pangpalapot, suka, pampatagal ng shelf life, at toyo. Ngayon, haluin lamang po natin ito ng mabuti hanggang sa wala ng flour tayong nakikita. At ilagay na po natin dito yung tubig po natin. Ngayon, pwede na po nating buhayin yung pinakang apoy po natin at wag na po natin titigilan ito sa halo hanggang sa lumapot kasi mabilis lamang naman po ito para maiwasan po natin ang pagkasunog po sa ilalim. Estimate na luto po natin dito ay
5 minutes. So ngayon, iset aside lamang po natin. At pangalawang sauce naman po yung gawain po natin. Masarap na sweet chili sauce. Sibuyas, bawang, bell pepper yung magdadala ng sarap ng ating pong sweet chili sauce. Isang sili para kasarapan lamang po yung anghang, asin, asukal, suka, tubig. Haluin lamang po natin hanggang sa matunaw yung ingredients at buhayin na din po natin yung pinakang apoy. Maglalagay ako ng food coloring na kulay orange pero kaunti lamang po o kaya naman po ay atsuete. Pero kung gagamit tayo ng food processor sa ating bell pepper, bawang, sibuyas, kapag nagkaroon siya ng kulay, so pwedeng hindi na tayo maglagay ng food coloring. At kapag kumukulo na, maglalagay na po tayo dito ng pangpalapot. Pwede po ang kasaba, pwede rin ang cornstarch. So ako, cornstarch yung ginamit ko at lalagyan po natin ito ng tubig. Ang ratio po ay 1:1. Ngayon, kapag nakuluan na at malapot na, so pwede na po nating patayin yung pinakang apoy po natin. Estimate po natin ay 5 minutes po natin itong niluto. So iset aside po natin at magawa naman po tayo ng sukang sawsawan. Pwedeng hindi na po natin lutuin. Okay, yung suka, tubig, asukal, paminta, asin, bawang, sibuyas, pipino. So, mas maganda gagayatin po natin ito ng maliliit. At dito, maglalagay po tayo ng kalamansi. Magbibigay sarap din po yan ng ating sukang sawsawan. So, titikman lamang po natin yan. Basta ang masarap na sukang sawsawan is nagbabalanse yung alat at saka tamis. So, diba, ganun lamang pong kabilis gawain yung ating masasarap na sauce para dito po sa ating kwek-kwek. Deep in the shadows, I know it's hard to put one foot in front of the other. So far. So dahil okay na po lahat yung ating gagamitin, so magluluto na po tayo at nagpainit na din po ako dito ng oil para salang na lamang po tayo ng salang. So magiging maganda nga ba ang kalalabasan ng ating kwek-kwek, 'di ba? Kailangan ma-achieve natin yung magandang bilog. So gagawin po natin 'yon. So malalaman naman natin kapag mainit na yung ating oil kasi dapat mainit na bago natin ilagay. So dapat ay ayan, ganun, kumukulo yung stick. Yung mga egg pugo, ilagay lang natin. And then, bilog lang natin. Gumamit lang kayo ng 2 kutsara para mas mabilis. So, sana yan lamang po yung pagkukoat ng kwek-kwek. So, kung kayo mga baguhan, so medyo alanganin, pero madali lang. Matututunan natin yan. So, ang ganda ng bilog nito mga katipid tips. So, mahalaga yung paglalagay ng ating yeast. So, kung itatanong nyo, tipid tips, kung walang yeast, pwede bang baking powder? So, pwede naman po yon. Hindi nyo lamang po maa-achieve yung magandang bilog ng kwek-kwek. Hindi naman kayo mahihirapan, basta yung pagkakagawa ng pinakang mixture ng ating kwek-kwek is tamang-tama. Tama lang yung lapot, di ba? So, ganun lamang naman pong kabilis gawain yung ating kwek-kwek at yung ating pong sauce. So, ngayon, tikman na po natin. Ano nga bang lasa nitong ating mga pinaggagawang ito? Pero ito mga katipid tips, isubo ko na kasi naging business ko po ito dati. Dati pa kayong nakapalo, so alam niyo yun, diba? Diba, ang kaganda ng mga sauce, mga katipid tips. Tikman natin. Ano ba yan? So, diba, ang ganda ng pagkakabilog ng ating kwek-kwek, lalo na kung sanay na tayo sa pagluluto po nito. Medyo naalangan pa nga ako kasi sa tagal ko nang hindi naman ganun karami na yun niluluto. So, ayan. Pero bilog pa rin naman. Kapag ako nagagawa nito, mas type ko talaga yung halo-halo. Pero sa ngayon, hindi ko siya paghalo-haloin muna. Para masabi ko sa inyo yung pinakang lasa ng ating sauce. Ito yung kagandahan do sa sauce natin. Medyo may pagkalapot siya. So, concentrated yung sauce natin. Mas nagtatagal dun sa kwek-kwek. So, kahit konti lang yung ilagay natin is okay. Kaysa dun sa masyadong malabnaw, ang nangyayari dun is dadagdagan ni customer kasi malabnaw, hindi nakadikit dun sa kwek-kwek po natin. So, mas hagad. Maganda, malapot-lapot. Para kapit na kapit dun sa kwek-kwek po natin. Diba? Ayan o. Dikit na dikit siya. Ayan. Diba?
Yan, yung ating sweet and sour sauce, ito yung spicy. Masarap. Tapos, yung ating suka, subok ng subok na masarap. Pagsama-samahin natin. Lagyan natin yan. Lagyan natin na ito. Yung ating suka. Ang perfect nito mga katipid tips. Ito yung tipo na talagang babalik-balikan yung ating kwek-kwek sa sarap po ng ating sauce. So, walang tulak, kabigin, lahat masarap ang balanse ng lasa. Kung napapansin nyo, yung pinakang coating natin, asin lang yung pampalasa natin kasi yung pinakang sauce yung magdadala dun sa kwek-kwek po natin. Good job. Alam mo ito yung tipo na pag naglagay ka sa baso, manghihinayang kang itapon yung natira kasi talagang hihigupin mo. So, ganun siyang kasarap. Maiisipan natin yung kwek-kwek business, yung mga tuhog-tuhog business. So, katulad ng mga fishball, kikiam na pwede po natin idagdag dito. So, kailangan sasarapan po ninyo yung inyong sauce. Kasi yung sauce po talaga ang magdadala para maging mabili yung mga tuhog-tuhog or yung mga kwek-kwek po natin. Isa pa na magpapalakas ng ating negosyo is kailangan laging malinis yung walang tulo-tulo. Kasi kahit sino is pwede po nating maging customer. Kahit mga nakasasakyan yan, titigil at titigil po sa harapan po natin yan para bumili. Basta sigurado na consistent po tayo sa ginagawa po natin. So ngayon, yung pinakang costing natin, hindi ko na masyadong i-detalye. Basta ang mahalaga po doon, i-share ko sa inyo kung paano po gumawa ng ating kwek-kwek at yung ating pong mga sauce. Ang lambot ng stick. Kalimitan po nito, ang bentahan po nito sa labas, yung isang tuhog na, 'di ba? So, ang isang tuhog is nagkakahalaga po 'yon ng 20 pesos. Okay, so yung isang tray na may bibili po natin, ang laman po nun ay 100 pieces. At nagkakahalaga po 'yon dito sa lugar namin ng 180 pesos. So, 1.8 pumapatak po ang isang itlog ng pugo. Ngayon, dahil ito po ay ilalaga pa natin, babalatan pa, so sabihin na po natin na 200 yung pinakang puhunan po natin sa isang tray. Ito sa 100 pieces, kapag itinusok po natin yan ng apat-apat, makakakuha po tayo ng 25 stick. So, sa bentahan na 20 pesos, so bebenta tayo ng 500 pesos. So, kapag minus natin yung puhunan sa kwek-kwek is 200 pesos. Tapos, kung gagamit tayo ng oil and then lulutuin natin, sabihin na lang natin na 50 pesos kasi hindi din siya ganun katakaw sa mantika. So, magagamit pa naman po natin yon kasi malinis pa, malinaw pa yung ating mantika. Hindi ganun nasusunog yung pinakang oil po natin. So, may puhunan na 250. Tapos, sa pinakang sauce po natin na gagamitin, stick, at saka yung baso. So, sabihin na lang po natin na 100 pesos yung pinakang puhunan po natin dito sa one box na ginawa po natin. Cute na po yun doon kasi mura lamang po yung pinakang puhunan po natin sa bawat sauce. So, estimate na sa kulang-kulang 40 pesos yung pinakang puhunan po natin bawat sauce. Madami na po ang pwedeng paglagyan po nito. So, sa isang box na ginawa po natin, estimate ay posible po tayong tumubo ng 150 pesos. So, 100 pieces or sa one box. Imagine lang natin, 25 stick lamang po yon. So, kung talagang nasa mabili tayong lugar or natutunan na po ng customer po natin. So hindi lamang po isang box yung pwede po nating mabenta sa araw-araw. Basta ang pinakamahalaga po dito, para mas malaki po yung tubuin po natin, sisinupin po lahat yung mga ingredients po natin. Mapabawang, mapasibuyas, at itong sauce po natin, aalagaan po natin yan. Hindi naman po ganun bilis masira yung pinakang sauce po natin kasi meron po yung suka. So, yung natira, pwede natin siyang ilagay sa ref at kinabukasan, ipainit po natin. Yung ginawa po nating pinakang butter or mixture, kalahati pa po yung natira. Ito yung negosyo na pangmatagalan na hindi kumukupas. Ang kwek-kwek or yung tokneneng na tinatawag. So, isa ito sa low-key business na malaki yung posible po nating tubuin. Basta, sisinupin po natin. Okay? So, sana bago po ulit nagtapos yung video po natin ay meron po akong maidagdag na magandang negosyo idea po sa inyo.